Good evening sa iyo, Idol Mark. Isa po ako sa mga nakikinig ng storyline mo. Kaya't naisip ko rin mag-share ng secret files ko, at sure naman ako na magiging prebado ang katauhan ko. Ako nga pala si Jasmine, di tunay na pangalan. Share ko lang po ang secret files ko nung high school life ko, Idol Mark. Panganay po ako sa magkakapatid at mama ko na lang bumubuhay sa amin dahil maagang namatay ang aking papa. Ramdam ko agad ang hirap ng realidad na minsan wala kami almusal ng mga kapatid ko bago pumasok ng school dahil sa hirap ng buhay. Buti na lang nandyan ang best friend ko na si Aiza, anak ng mayor namin. Kaya't nakakapagbigay ako ng konting pera sa pamilya ko dahil ako tagagawa ng assignment sa school or mga project ng best friend ko. Kikay ang pormahan ng best friend ko kaya't kahit 16 years old pa lang kami ay masyado na showing sa pananamit si Aiza at nakakailang boyfriend na rin siya. Ang di ko lang maisip ng mga panahon na yon ay ilang beses inangkin si Aiza ng mga naging boyfriend niya kaya't 16 na taong gulang kami ay di na virgin ang best friend ko. Nang makauwi ako sa bahay, nagpaalam muna ako sa mama ko na doon ako matutulog kila Aiza dahil birthday ng daddy niya. Di naman nabago yon dahil madalas ko na yon ginagawa tuwing may pagdiriwang sa bahay ng best friend ko. Pumayag naman agad ang mama ko dahil hapon may programa sa plaza ang aming mayor dahil magbibigay ng kunting kasiyahan at mga grocery dahil birthday ng mayor. Lage naman ganon ang mayor namin, napakabait at matulungin sa mga tao. Nakatanggap na ako tawag mula sa best friend ko na sisanduan daw ako ng driver nila at suotin ko daw ang binigay niyang dress na sinang-ayunan ko para di namang ulit ang best friend ko. Alam nyo, Idol Mark, di talaga sanay magsuot ng mga dress na fit at kitang-kita na ang kaluluwa kung hindi lang sa best friend ko di ako susuot ng ganito. Nagpadala din ng makeup artist si Aiza kaya't napalabas nito ang ganda ko na di ako makapaniwala sa nakikita ko sa salamin. Kahit 16 years pa lang ako, Idol Mark, napagkalooban naman ako ng malaking hinaharap at sexy na katawan, pinagpapala din ang aking puwiten. Kaya nang matapos ang pag-aayos ay sinundo na ako ng driver at agad kami dumiretso sa bahay ni Aiza, kahit kailan namamangha ako sa mga birthday party ng mga mayayaman. Napakabongga at mayayaman lang talaga nakakapagdalo sa ganon birthday party. Agad naman ako sinalubong ng best friend ko kaya't umupo na kami sa isang table kung saan nandun din ang mga anak mayaman sa aming bayan. Nang matapos ang mga introduction at mga exhibition ng mga dancer ay saka naman ako niyaya ni Aiza na puntahan namin ang daddy niya para i-greet ng happy birthday. Nang makarating kami sa kinatatayuan ng mayor ay agad naman kami napansin nito, binati ko agad si Don Ramon at sinabihan pa ako napakaganda ko daw ngayong gabi. Ang ikinabigla ko, Idol Mark, ng pagkiss niya sa pisngi ko na may kasamang munting paghagod sa baywang ko hanggang sa likuran ng puwiten ko na di ko na lang binigyan ng pansin dahil baka natural lang ang ganon kasi napapanood ko ang mga ganon eksena sa mga movie lalo na sa mga mayayaman. Umalis naman kami agad ng best friend ko nang matapos namin i-greet si Don Ramon. 48 years old na ang mayor namin at alaga sa gym ang katawan nito kahit may edad na, Idol Mark. Open na rin ang pag-inom ng alak ang best friend ko pero ako never ako uminom dahil di ko makayanan ang lasa ng alak. Pero si Aiza sanay na sanay kaya nung gabi na yon, lasing na lasing ang best friend ko kaya't ay nalalayan ng mga kasambahay nila at ako sumunod sa kanila dahil tapos na rin naman na ang party. Ngayon ko lang napagtanto na wala pala akong dalang extra t-shirt pang tulog. Di naman pwede na matulog ako nakadress lalo na nalagyan ang dress ng mga sinukahan ng best friend ko. Kaya't naghirap muna ako pang tulog ng best friend ko at di na ako nagpaalam dahil alam ko naman di na ito madyay gising dahil sa daming nainom nito sa party. Bigla ako nagising sa kalagitnaan ng madaling araw, nauhaw ako ng sobra kaya't ginigising ko si Aiza na samahan niya ako uminom ng tubig kaso puro ungol lang sinasagot nito sa akin, kaya no choice ako kundi bumaba mag-isa. Binuksan ko ang refrigerator at kumuha ng malamig na tubig. Kaya nang pagharap ko sa likuran ko isang matigas na dibdib ang bumangga sa akin na ikinatapon ng dala kong tubig. Si Don Ramon pala ang nabangga ko kaya agad-agad ako humingi ng pasensya pero walang imik lang ang mayor ko at nakatitig lang ito sa akin, kaya nang mapansin ko kung saan siya nakatitig, ay agad ako nailang dahil bakat na bakat ang hinaharap ko gawa sa tubig na natapon at doon nakatingin si Don Ramon.
Bigla kami napatingin sa dining area na may tao at sigurado siyang papunta ang yapak sa kinatatayuan namin. Agad naman ako hinayla ni Don Ramon sa likod ng bahay nila, at pumasok kami sa isang garage tools ni Don Ramon at napasanday ako sa pader habang nasa harap ko naman si Don Ramon at tinitignan kung sino ang tao sa kusina. Isang kasambahay pala kaya nang mapansin ko na umalis agad kaya't nagsalita si Mayor na kung hinayaan daw niya na makita kami sa ganong sitwasyon baka may kumalat chismis. Amoy na amoy ko ang alak sa hininga ni Mayor. Agad naman ako nagulat sa sunod na nangyari. Isang mariin na halik ang ginawad sa akin ni Don Ramon at sabay pisil ng hinaharap ko kaya bago pa man ako makapag-react at agad naman humiwalay si Don Ramon at sabay sabing. Siya daw bahala sa akin at siya na rin daw magpapaaral sa akin lalo na sa mga kapatid ko. Bibigyan din daw niya ako ng 30,000 na allowance every monthly kung papayag daw maging sugar daddy ko siya at ang kapalit ang katawan ko. Di na ako nagdalawang isip tanggapin ang offer ni Don Ramon. Dahil sa laki ng offer niya di kami maghihirap nila mama at mga kapatid ko. Hinalikan ako agad ni Mayor nang marinig niya ang sagot ko at sinabihan ako na bukas magkikita kami, chat daw niya ako or tawagan bukas para mapasundo niya ako sa driver. Nauna ako lumabas ng garage tools at pumasok na sa room ng best friend. May part sa akin na gusto tanggihan ang offer ni Don Ramon lalo na daddy ng best friend ko ang magiging sugar daddy ko. Pero kapag iniisip ko ang kalagayan ng mga kapatid ko at mama ko lumalakas ang loob ko na tanggapin ang offer kahit alam ko hindi madali. Kinaumagahan, tawang-tawa ang best friend ko na nalasing daw siya ng sobra, sinakyan ko rin ang tawa niya, agad kami tinawag ng kasambahay para sabayan ng almusal sila Mayor sa baba. Naagad naman kami bumaba. Binati ko si Mayor ng good morning at ang asawa nito si Tita Marilyn. Gumanti rin sila ng good morning sa amin ni Aiza at grounded si Aiza ng 1 month gawa nang uminom siya ng sobra na ikinareklamo nito. Naputol lang ang argumento ng mag-ina nang magsalita si Don Ramon na, di ba Aiza SK chairman ito si Jasmine? Pagtatanong ni Mayor, na agad naman sinagot ng best friend. Nagbigay ng plataporma si Don Ramon sa akin tungkol sa mga project na ni-request ko sa office niya nung last month. At ibigay ko daw ang contact number ko sa secretary niya para daw maasikaso ang mga kinakailangan sa project ko. At syempre di ko maiwasan na mag-isip na double purpose ang pagkuha ng contact number ko dahil sa nangyari kagabi. Pero sinakyan ko din naman dahil totoo naman na may project ako sa barangay namin bilang SK ng kabataan at ni-request ko na baka pwede mawala ang grounded ni Aiza dahil si Aiza mismo ang nakaisip ng ibang project ko kaya't kailangan sumama sa akin sa mga pagpupulong ng kabataan sa aming barangay na sinang-ayunan naman mag-asawa. Tuwang-tuwa naman ang best friend ko sa ginawa kong pagliligtas sa kanya kasi di naman totoo na siya ang dahilan sa mga project ko bilang SK. Noong Aiza di nga makagawa ng mga assignment, public servant pa. Nang matapos ang breakfast namin nila Don Ramon, pinahatid na rin ako sa family driver nila. Tuwang-tuwa ang mga kapatid ko nang makita niya ang mga binalot kong handa sa party ni Don Ramon, namilit kasi si Aiza magdala ako ng pagkain dahil sa pagliligtas ko daw sa kanya na di ko naman natanggihan. Cake, ice cream at mga lutong ulam kaya't solve ang hapunan namin mamaya at dinner. Natulog ulit ako Idol Mark pagkadating ko ng bahay. Ginayang ako ni mama na may tumatawag daw sa cellphone ko baka daw importante kaya sagutin ko daw. Number lang naman ang tumatawag kaya sinagot ko naman. Nagulat ako kung sino ang nasa kabilang linya, walang iba kundi si Don Ramon kaya napabalikwas ako sa higaan. Sinabi sa akin na magkita daw kami mamayang gabi at sinabi niya sa akin kung saan ako susunduan na sinang-ayunan ko naman. Pagkababa ko ng kama ay agad naman nagpaalam kay mama na may pupuntahan ako mamayang gabi dahil sa project ng barangay na ikinapayag naman nito. Tuwang-tuwa ang bunso ko at nagsabi pa ito na sana daw ganito daw ang handa niya sa nalalapit na birthday nito. Oo nga pala next week na pala birthday ng kapatid ko. Sinagot ko naman siya ng ngiti at nangako na magiging masaya ang birthday niya na lalo nito ikinatuwa, napailing na lang si mama kaya natawa na lang ako, di nagtagal nagpaalam na ako kila mama na aalis na ako. Nang makalabas ako ng bahay nakatanggap ako ng text mula kay Don Ramon. Pumunta daw ako sa bayan,
Tapat ng 7-Eleven doon daw niya ako sa Sanduan kaya agad naman ako sumakay ng tricycle. Nang makababa na ako ay napansin ko ang Honda Civic na kung saan nakita ko si Mayor sa loob. Agad naman ako sumakay doon baka pa may makakita sa amin. Agad naman pinaandar ni Mayor ang kotse. Sinabi niya sa akin na sa pangalawang bayan kami pupunta, isa sa mga rest house nila para walang makakita sa amin. Mapagkakatiwalaan naman ang mga tauhan niya doon kaya wag daw ako mag-alala sabay haplos sa kamay ko. Ilang sandali narating na din namin ang rest house na agad naman ako bumaba. Di ako makapaniwala sa ganda ng rest house, binati din kami ng mga tauhan ni Don Ramon at sinabihan niya ako umakyat na daw ako sa second floor para makapag-shower na daw ako at nakahanda na daw ang damit ko sa kama na agad ko naman sinunod. Ilang sandali nakapasok na ako room at naligo na rin, di ko talaga maiwasan kabahan sa mangyayari sa amin ni Don Ramon pero para sa pamilya ko gagawin ko. Nang makalabas ako sa banyo at agad ko naman nakita si Mayor na nag-aayos ng lamesa kung saan may wine at pagkain. Nakapagbihis na rin ako nang lumabas ako ng banyo, niyaya naman ako ni Mayor na umupo at uminom ng wine. Nag-umpisa na kami uminom ng wine. Ang sarap ng wine kaya nagustuhan ko ang lasa nito. Napag-usapan na rin namin ni Don Ramon ang term ng aming relationship at lahat naman ng kondisyon ay pabor sakin. Nakaramdam ako ng init sa katawan na di ko malaman kung bakit. Dahan-dahan naman ako hinagka ni Mayor hanggang mapahiga kami sa kama. Ay isa't isa na rin tinanggal ang saplot ko at siniil niya ako ng halik hanggang bumaba ang ulo niya sa aking masaganang hinaharap. Napaungol ako ng maraahan dahil sa sensation ng mga halik ni Mayor. Napaka-gentle ni Don Ramon dahil alam niyang unang karanasan ko kaya ganon na lang pag-iingat niya sa akin. Napahikbi ako at napayakap sa likod ni Mayor nang dahan-dahan niya inangkin ang pagkababae ko. Not once but twice ang naganap sa amin ni Don Ramon. Naulit ang ganong scene sa loob ng banyo at di na ganon kasakit tulad ng nauna. Kaya walang pangudangan ang ginawa ni Don Ramon sa pagbabayo sa akin habang nakatuwad ako sa pader ng banyo. Lapat na lapat din ang hinaharap ko sa salamin habang hinihimas-himas niya. Sa edad kong 16 na taong gulang naranasan ko ang pagkasabik sa ginawa ni Mayor. Naranasan ko lahat kay Mayor, pati pagsubo ng ice candy ay nagawa ko sa kanya. Kung saan-saan ako pinatuwad ni Mayor at siya ganado sa aking katawan na parang bang wala nang bukas ang pag-angkin niya sa aking kepyas. Masaya naman si Mayor na siya daw ang unang karanasan ko kaya't aalagaan daw niya ako at ibibigay lahat ng kailangan ko. Hanggang dito muna Idol Mark ang Secret Files. Send ko agad ako kasunod dahil abala po ako sa work bilang isang nurse. Sana mapili ang aking Secret Files. Thank you and more subscribers sa YouTube channel mo Idol Mark.